Ito, dagdag natin 'to Roman Rapido. Rapiduhin na natin 'to, mga kapatid. Bumanat din siya, hindi maliligtas ang mga Sabadista kung tutuparin niyo ang 10 utos kasi kulang 'yan at hindi ka magiging ganap sa kautusan ni Moises. Tingnan mong katwiran niyan, Brother Johnson. Ibig mo ba sabihin, Roman Rapido, para maligtas ka, labagin mo? Kasi hindi ka rin maliligtas kung tuparin mo. Ibig mo bang sabihin, pagkatapos mo maging Kristiyano, para maligtas ka, labagin mo yan? Okay ka lang. Nakainom ka yata. Ito na nga, Saan kababasa nyo na nilalagay natin. yung inyong utak, ha? At sino may sabi po sa inyo na 10 utos lang sinusunod namin? Yan na nga, Brother Johnson. Kasi naniwala kayo. Dating daan katuwiran ito eh. Tinan nyo ang tanong nyo, ha? Hindi maliligtas ang mga Sabadista kung tutuparin nyo ang 10 Commandments. Para maligtas ka, labagin mo. Paano na lang kung walang pangangaral ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa ganito? Saan kayo pupulutin sa paniniwala nyo na dahil hindi kayo maliligtas, kailangan nyong labagin? Abir nga, tanong ko, gaano mo kadalas labagin ang 10 utos? Kasi kung wala, para kang nagsasalita sa hangin. Kailangan patunayan mo, marami kang Diyos-Diyosan. Kailangan patunayan mo, nilalait mo ang Diyos. Patunayan mo, meron kang ibang Diyos na pinaglilingkuran. At patunayan mo, sabagay, pinatutunayan mo lang yung ika-4 Hindi mo pinapangilin. Yan lang naman eh. O ito, ibig ba sabihin sa ika-5 utos, talatang 12 ng Exodus 20, wala kang galang sa magulang mo, Roman Rapido? Sinasalbahin mo yung magulang mo? Magnanakaw ka ba? O basahin nga natin yan. Igalang mo ang iyong ama't ina. Labagin mo yan. Ayon sa tanong mo. Para maligtas ka. Ganon ba yon? Yun na nga. Kasi hindi ka maliligtas pag sinunod mo yan eh. Sunod. Lahat ng 13. Dapat kriminal ka, marami kang pinatay. Kasi kung hindi ka pumapatay, bakit mo tinututulan? Ginagawa mo naman. Ang taong tinututulan ang ginagawa, abnormal yun. Di ba ginagawa mo tapos kontra ka sa ginagawa mo? Tutol ka sa utos na yan eh. Huwag kang papatay. Dapat pumatay ka kahit isa. Kahit na yung taong grasa para hindi ka kasuhan. Kasi kung wala kang pinatay kahit isa, bakit kinukontra mo yung ginagawa mo? 14. Huwag kang mangangalonya. Ilan ang asawa mo? O baka dyan ka tisod. Hindi ka kontento sa isa. Kaya nirapido mo na. Kailangan bang maipuna-unawa sa inyong mabuti ito eh. Hindi daw ililigtas pag sundin yan eh. Ilan yung girlfriend mo? Sumunod. Huwag magnanakaw. Nakaw! Hindi ka mapagkatiwalaan ng gamit pala pag gano'n. Kasi hindi pwedeng sundin mo yan. Dahil pag sinunod mo yan, hindi ka maliligtas. Kailangan labagin mo yan para maligtas ka. Hindi kumot sinabi sa Gawa 13:39 na walang aaring ganap dyan. Lalabagin mo na. Assignment nga yan eh. 28-23 ng Gawa. Bakit itinuro ng mga alagad ang kautusan ni Moises at pinanghihikayat yan sa mga tao? Yan assignment mo yan. Hinihikayat sila tungkol kay Jesus sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Gayon din sa mga propeta at mulat sa umaga hanggang sa gabi. Paano ngayon yan? Di ba? Sabi pa niya dito, Brother Gomer, bago ko idugang mo na itong banat niya. Mga brad, may kabuluhan ba ang iglesia na tatag ng tao? Siyempre wala. At kung anong iglesia yon, yung ayaw sa 10 utos. Correct. Kasi sa Diyos yan eh. Pag ayaw mo sa kautusan ng Diyos, iglesia kang tawatag ng tao. Bakit? Saan sinabi ng Diyos na huwag niyong sundin yung aking utos para maging tao na kayong iglesia? Pagka kinontra mo ang utos ng Diyos, iglesia ka ng tao. Sige, Brother Gomer, ikaw naman. Mukhang nabulag na talaga sila, Brother Johnson. Kasi nga, isipin mo, ano sabi niya, hindi maliligtas? Balik mo nga daw ang tanong. Hindi maliligtas ang mga Sabadista kung tutuparin ninyo. Anong gusto mo mangyari? Lalabagin niya. Siguro nag-i-enjoy siyang lumabag. Di ba? Ang gusto mo pala mangyari para maligtas ang Sabadista, labagin. Ganun ba yun? Huwag nyo kaming isama rapido. Ikaw na lang. Bagay, buhay mo na siguro yan. Huwag na kaming idamay. Tingnan mo, Brother Johnson. Kasi kulang yan. Kulang na nga, lalabagin mo pa. Kulang pa nga yan, ayaw mo na. Kulang pala. Ang ibig sabihin, dapat nasusunod mo na yan, pero kulang pa. Dapat ganon. Dapat dagdagan mo. Kung nakulangan ka pala dyan, kung nakulangan ka dyan, wag mong labagin, dagdagan mo.
ng iba Yun, pa di kasi ba? yan ang ginagawa namin. Mali yung katwiran mo, kapatid eh. Mali. Kulang na nga. Para sa'yo, kulang yan. Mm. Ay bakit lalabagin mo pa? Yan, yan ang mga banat. Eh kulang na nga, lalabag. Kumbaga, Brother Johnson, kulang na nga, binawasan mo pa. Binawasan naman talaga eh. At saka parang ganito. Ay, naku. Pinagbibintangan niya ang Diyos, nagbigay ng utos na kulang. Yun na nga, isa pa yan. Naku, kilabutan ka. Isipin mo, sasabihin mo, kulang. Ay ang Diyos mismo ang nagsalita niyan sa bundok ng Sinai, habang nagsasalita ang Diyos, nanginginig yung bayang Israel. Hindi sila makatingin. No? Tapos inilagay yan sa kaban ng tipan, yung humawak, patay. Mm. Ang lakas ng loob mong sabihin kulang. Ah, Magreklamo pa kaya sa Diyos. nako, kung patay nga yung humahawak na sumusunod, pagdating ng araw, ano kayo mangyayari sa mga ito? Kay Luis, kay Sayaw-sayaw, ano ba yan? Sayaw-sayawan. Talaga ito, Ano yung pangalan niya? baliktad na talaga ang utak. Nagsayawan. Buo kalibutan na lang. Tapos si Roman Rapido. Ito sabi ni Kristo, kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang utos na ito Aha, at ituro ang gayon sa mga tao, yun. tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Tungaw. Ibig sabihin, tungaw ka. Yan, kasama yan si kandidato, numero 1 kandidato si Roman Rapido doon. Di ba? Kaya ayaw niya eh. Datapwat ang sinumang gumanap. Mm, Ito kami, gumaganap at itinuturo pa namin tama. na dapat talagang ganapin. Ah, Kakampi namin si Kristo eh. Hindi naman kayong kakampi ni Kristo. Yan ang problema ninyo. maganda Oh. tong sinabi ni ni ito meron comment dito eh. Baka daw may gusto silang iambag na utos. Kasi kung Yeah. ay may inambag ho. Bawal ang Jollibee. Yan ang nambag nila. Tsaka tato. Oh. Ayun, Oh. inambag ho nila yon. Nakita nyo yan? Mga ganyang pangangatwiran. Kaya nga hindi makatawag itong mga to hanggang ganyan na lang. Ako Brother Johnson talaga ako'y namamangha talaga. Kumbaga yung sinabi talaga ni Apostol Pablo. Brother Gomer, basahin Oy. ko muna tong sabi ni Rapido. Mm. Isang kautusan lang ni Kristo, Mr. Amican. Tapos na ang kautusan ni Moises. Aha. Sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway. Yan ba ay nasa utos ni Moises, Mr. Amican? Mhm. Isang kautusan, kaya pala ayaw 10 kasi kulang. Kaya dapat isang utos na lang. Saan ka nakakita? Kulang ang 10, kaya isa na lang. Kung kulang pa ang 10, paano yung isa? Asa na ang inyong asa ng hustisya? Ano na ba itong nangyayari sa inyo? Kulang Diba? daw yung 10, kaya isa lang. Tapos na yung 10 utos ni. Parang magkalaban si Kristo at si Moises. Yan ang gusto nilang palabasin eh. Kaya nga sige. ang challenge ko sa inyo, magpakita kayo ng kahit isang turo ni Kristo na wag nang sundin ang kautosan ni Moises. Itong Tikay, pakita mo nga muna yan. Ano ba yung pagkasabi? Isang utos lang daw ni, parang away eh. Isang bala lang ang utos ni Moises. Isang bala lang, isang paputok lang ni Kristo. Tapos ang kautosan ni Moises. At anong utos yon? Ibigin ang iyong kaaway. Mali talaga eh. Kasi tingnan niyo po mga kapatid. Nung tinanong, Brother Gomer, masingit lang katarong kunti, samdan mo lang ito. Nung tinanong si Sige. Kristo, kung alin ang pinakadakilang utos sa kautosan, sinabi ba ni Kristo, ibigin mo ang kaaway? Basahin natin. Mateo 20, 22, 36. May nagtanong sa Panginoon eh. Tingnan mo kung tama ba yung sinabi ni Rapido. Ito tanong kami kay Kristo. Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautosan? Anong sagot ni Kristo? Ibigin ang kaaway? O ito sagot ni Kristo. Tapos ka ngayon. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. 38. Ito ang dakila at pangunang utos. Sino tapos? Si Moises o ikaw? Tapos ka. Kasi ang layo. Mga kapatid, ito yung pagdidiin ho namin, bunga ng pagmamahal yan. Please, pakiusap.
Huwag niyong pagmatigasin ang puso. Nasa maling landas kayo. Kasi tingnan niyo po, kitang-kita naman ang mga tao na mali kayo eh. Isipin yung banat mong ganon. Kaya nga ang pakiusap po talaga natin, magtanong na lang. Hindi na yung tapos ang kautusan ninyo. Parang pinapangunahan nyo. Paano ngayon ito? Ang ibinigay mong sagot na ay ang tapusin ang kautusan ni Moises at yung utos ni Kristo. Yun ang ibigin ang kaaway. Meron palang tamang sagot si Kristo sa pinakadakilat unang utos. Hindi ibigin ang kaaway, kundi ibigin ang Diyos. Ano, kaaway mo ang Diyos? Awayin mo muna ang Diyos para maging tama ka. Brother Johnson, sabi niya, ibigin ang kaaway. Sabi niya, pero mga palaaway. Yun. Oo nga. Palaaway ang mga ugali, nilalabag pa rin. Oo. Totoo yan. Sabi ni Soriano, sabi ng ang utos daw na ibigin, na igalang mo ang iyong ama't ina, ang utos daw. Ibigin ang lahat ng tao. Pero pag naipit sa tanong, mumurahin. Ayan Saan ang matindi. makita? Yun daw, wag papatay, Brother Gomer. Wag mapupuot. Ipuot na puot naman, di siyang pinakamaraming napatay. Kasi ang napupuot daw sa kapwa, ay nagkasala ng pagpatay. Laging galit. Kriminal. Yung utos niyang pinairal, hindi niya alam. Yun ang pinakamahilig niyang labagin. Kasi laging galit eh. Ayan ang matindi talaga. Hmm. Kawawa naman. Sige. Yun daw ang utos ni Kristo. So mali. Ito, humayirit pa. Takbo na naman siya sa Malakyas. Malakyas 4:4. Maliwanag ang sinabi ng utos sa Sinai ay para sa Israel. Bisaya ka naman, bro Amikan. Kaya ang Sabat ay hindi kasama ang Bisaya dyan, Brad. Aba, mali na naman. Wala naman doon sa Malakyas 4:4 na hindi kasama ang Bisaya. Ito, basahan kita ng talata. Kasama ang Bisaya. Kung ikaw ay Bisaya, kasama ka dyan. Marcos 2:27. Ewan ko kung hindi ka sasama rito. Nasa iyo naman yon. Wala naman. Hindi naman nasasama ang loob ko kung hindi ka sasama rito. 2:27. At sinabi niya sa kanya, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa Sabat. Pili ka. Tao ka o hindi. Para hindi maging para sa iyo ang Sabat, ay sabihin mong, tao ba ako, inay? Tanungin mo, anay mo. Ma, tao ba? Tanungin mo mama mo at papa mo. Ma, tao po ba ako? Pag sinabi ng tao, ng nanay, tatay mo, ay anak, hindi. Di panalo ka. Surrender kami. Talo kami. Basta patunayan mo lang na sinabi ng tatay mo at nanay mo, hindi ka tao. So, pakitanong muna. O kaya wala na yung nanay yung tatay mo. Halimbawa, wala na, patay na. Ay, yung asawa mo. Ano tingin mo sa akin, darling? Tao o hindi? Pag sinabi ng asawa mo, siyempre hindi. Tinanong mo pa. Talo na naman kami. Punta ka sa anak mo. Anak, tao ba talaga ako? Sabi ng anak mo, kailan ka pa naging tao? Ayun! So, surrender kami sa'yo. Roman Rapido. Pero kung pakiramdam mo sa sarili mo, tao ka. Sa'yo ang Sabat. Kasama ka. Kahit Bisaya ka, Bicolano ka, Ilocano ka, o kung anumang dialect mo, kung tao pakiramdam mo sa sarili mo, kasama ka dyan. Dapat ang gagandahan niyo yung tanong niyo. Bakit? Pampagana na ito sagot natin. Tawa ka ng tawa. Yan, Brother Johnson, ay bunga talaga ng maling turo sa kanila. Katulad yan, yung ibigin mo ang kaaway. Akala nitong mga ito, yung pag-ibig sa kaaway, Brother Johnson, ay talagang sa lumang tipan lang at hindi talaga umira sa bagong tipan. Ayun, Gomer, may nag-comment, sabi ni Bernard Marquez, paano bro, Amika, Johnson, kung sinabi ng asawa niya, hayop ka, rapido. Baka nga. Kasi, tuturuan natin ng kaunting Brother Johnson, si Roman Rapido ba yung nagsabi na ang isa lang ang utos, ibigin ng kaaway? Oo, tapos daw. Tapos daw? Okay. Ang tanong ko sa iyo, Roman Rapido, sa lumang tipan lang ba iniutos ng Diyos na ibigin ng kaaway? Yan. Kasi may challenge na doon. Balikan mo nga yun, Brother Erwin. Yung kanina, yung isa pa. Sige. Yung isa pa.
Nai-record ba lahat? Meron pa si doon eh, na meron bang Hmm. utos si Kristo na ibigan ng kaaway? Ayan. Isang kautusan lang ni Kristo, Mr. Amican. Tapos na ang kautusan ni Hmm. Moises. Gusto talaga niyang tapusin eh. No? Sabi ni Kristo, ibigin mo ang kaaway. Yan ba ay nasa utos ni Yan. Moises? Yan. Yan. Paano Yan. kung mabasa ko? Ay di, aminin niya, hindi siya tao. ako nasasagot, Brad Lumen. Di ba? Maunahan pa tayo eh. Di ako nasasagot. Oh. Babasahin natin. Sige. Sabi niya. Exodo. Mm. Exodo 23, ang talata ay 4. Ano sabi diyan? Kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kaalit o ang kanyang asno na nakawala, ay tunay na ibabalik mo sa kanya. 5. Kung iyong makita ang asno nang napupuot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo mang alisan ng pasan, ay walang pagsalang tutulungan pati ng may-ari niyaon. Pag-ibig ba sa kaaway ito? Hindi. Napakaliwanag po niyan eh. Ito pa, Kawikaan 25, talatang 21. Ano sabi diyan? Basahin mo ito, kapatid na Roman Rapido. Ano sabi? Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya ay mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Di ba ito ang pag-ibig sa kaaway? Ay nandito na pala ito eh. Kaya nga mali yung unawa mo. Kaya si Kristo, sinasabi ko nga, pag nagturo, ay nababatay nga sa kasulatan ang kanyang turo. Yan ang dapat ninyong maintindihan. Kaya nga ang sabi niya, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kaya ang itinuturo ng Panginoon, talagang mayroong batayan. Hindi po pwedeng walang batayan. Nakita mo yan? Yan kung ang iyong kaaway magutom. Akala nyo kasi sa bagong tipan lang, ikinot lang ni Pablo yan eh. Yung nababasa nyo dun sa Roma 12, kinot lang dito ni Pablo yan sa Kawikaan para ipakita paano ibigin ang kaaway. Para sabihin ninyo na iyan na lang ang utos. Naku po, talaga naman. Palpak na aral talaga, Brother Dorso. Parang palpak. Yung Levitico 19:18 na ibigin ang kapwa na gaya ng iyong sarili, sakop na yung kaaway dun. Correct. Talagang hindi uubra. Yang sinasabi ninyo. Kaya kita ninyo, bakit ito sinabing sakop? Sabi dyan sa 19:18, huwag kayong maghihiganti o magtataniman laban sa mga anak ng iyong bayan. Yung salitang maghihiganti, kaaway mo yun para maghiganti ka eh. Ba't mo gagantihan? Hindi mo kaaway. So pinagbabawal yung paghihiganti. Kundi ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Pag-ibig sa kaaway yan eh. Sa kapwa. Kasi naunang binanggit, wag gagantihan. Sino ba yung nagkakaroon ng gantihan? Yung itinuturing nilang kaaway sa isa't isa. Ayaw ng Diyos na gantihan, kundi ibigin at sila na gaya ng sa sarili. Yan ang utos. Rapido. Sa Old Testament. Tama, Brother Johnson, kasi sinususugan niya ni Solomon, aral din yan ni Solomon. Tama. Ano sabi niya sa Kawikaan 20, ang talata 22? Tingnan mo, huwag mong sasabihin, ako'y gaganti ng kasamaan. 20, ano ba ang Kawikaan? 22 ng Kawikaan. Yan. Huwag mong sasabihin, ako'y gaganti ng kasamaan. Maghintay ka sa Panginoon at kanyang ililigtas ka. Yan. Kaya nga yung pag-ibig sa kaaway, matagal lang utos. Anong klaseng kaisipan nyo na, sa bagong tipan lang? Mali. Hindi talaga kayo nag-aaral ng banal na kasulatan. Naniwala lang kayo dun sa teacher ninyo na kulang talaga ang inyong kaunawaan. Hindi talaga dapat naging puno yun eh. Dami pong nadamay na tao. Walang tinurong tama eh. Kawawa naman itong mga ito, Brother Johnson. Bagay, pawala naman na yan sila ngayon. Kaya nga yan nga yung sinasabi, tutol na tutol kayo kay Moises. Yan ang nakakatawang aral ninyo eh. Tutol na tutol kayo kay Moises, pero talaga namang bawal talaga ang tato. Ewan ko. Dapat tanggalin nyo na yung bawal ang tato kung ayaw nyo ng kautusan ni Moises. Di ba? Bawal. Naku, ewan ko.
Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob itong mga ito na magkukukomment ng mga ganyan na hindi naman nila naiisip talaga. Sige, maghanap kayo ng talata. Sinabi ni Kristo, huwag na kayong sumunod. Oh, Sa kaya ibig sabihin sila yung sumusunod kay Moises. Yan ang problema nitong mga ito talaga. Oh, tutol kay Moises, pero bawal naman daw ang tato. Eh si Moises din may sulat nun. Yun na nga. Hanapin Oh. daw nila nasaan sa sinabi ni Kristo. Iyan ang problema nila. Assignment nga nila hanggang ngayon, wala eh. Pati nga yung Jollibee. Sino ba yung nakipagsagutan din sa atin dito? Sa Jollibee? Ay, nako. Kaya, Ah. sana ho, kapatid na ito. Ayan sabi niya, Mr. Gomer, wala sa lumang tipan ang pag-ibig sa kaaway. O, kita mo. Guni-gumini mo lang yan. Galing sa sariling unawa, Gomer. Sa binasa mo, walang nakasulat na ibigin mo ang iyong kaaway. Diyan. O, kita mo. Pwede ka magbigay ng pagkain kahit kanino, pero pag-ibig, kaaway ay wala sa binasa mo. Eh ano yung Okay. sinasabing wag gagantihan? Eh ba't ba't binagbawal na gantihan? Yan Kung ang wala namang problema. masamang ginawa sa kanya, hindi niya ba kaaway yun? Yan ang problema. Literal. Paano mo inibigin kaaway mo? Sige. Paano? Ibig sabihin, para sa kanila, ang Diyos, Mm. nag-utos sa lumang tipan, wag iibigin ang kaaway. Eh, nako. Oh. Ay, saan kaya nila nabasa yon? Payag pala ang Diyos na awayin yung kaaway. Huwag iibigin. Eh, ang daming talata eh. Kaya nga, hindi nga naituro sa kanila kaya hindi sila sanay. Hindi yan, Brother Johnson. Yang talata na ginagamit, tingnan mo, yung ginagamit nila sa Mateo, Brother Johnson, alam mo, idinugtong yan ni Soriano sa Roma, 12:20. Oh, Oh, ganon? ganon. Yan ang totoo dyan. Pagkatapos niyang basahin, yung Mateo 5, na ibigin ang kaaway. Kay Kristo, ibigin ang kaaway. Sabi niya, kaya sa bagong tipan, kung ang iyong kaaway magutom, pakainin mo. Ayun daw, pag-ibig sa kaaway. Eh, tama naman eh. Tapos ngayon, nung nabasa natin, napakainin ayan na nga ang problema nitong mga ito. Kaya talagang binulag na ng Ibig sabihin, pakakainin mo yung kaaway mo, paiinumin mo yung kaaway mo, pero hindi daw pag-ibig sa kaaway yon. Eh, paano? Paano mo iibigin ang kaaway mo? Nako. Talaga naman. Halimbawa, sabi niya pa dito, sa 24:17 ng Kawikaan, kung ang kaaway mo'y nabuwal, huwag kang magagalak. Kaya nga yan ang iniutos ni Kristo. Hindi nyo kasi naiintindihan yung Mateo 5. Ang gusto Yan kasi ang nila, problema. ang gusto nila yung litra por litra. Pero pagka binalik mo sa kanila, hindi rin naman nila matindigan. Yan ito na nga. may bago siyang sinabi. Mr. Gomer, ikaw naman ngayon. Ay, ito, binasa ko na yan. Wala talaga. Galing sa sarili mong unawa, binasa mo, walang nakasulat, ibigin mong kaaway. Diyan, pwede ka magbigay ng pagkain kahit kaino, pero ang pag-ibig sa kaaway ay wala sa binasa mo. Ibig sabihin, hindi talaga sila naniniwala na sa simula pa lang ay pinagbawal na Diyos, utos na ng Diyos na ibigin ang kaaway. Saan kaya nakakuha ng idea ito? Yan talaga ang mali na naituro sa iyo. Aywan ko kung dating-daan ka talaga. Dating yan, sigurado tayo dyan. Ibig sabihin, Hindi man kung umamin dating-daan yan, halata. Kung dating-daan ka, sinungaling ka. Alam mo kung bakit? Idinugtong ni Soriano yung pag-ibig sa kaaway doon sa Roma 12:20. Tutulan mo. Malay mo, hindi siya umatin. Tutulan mo yan. Na para patunayan ni Eli Soriano na ibigin ng kaaway ngayon, binasa niya Roma 12:20. No. Sige daw, tutulan mo daw yan. Nako. At maghahanap ako ng video ni Soriano na talagang yan, idinugtong niya diyan sa pag-ibig sa kaaway. Sabi niya, sa lumang tipan, kapuutan mo ang iyong kaaway, Mr. Gomer. Sabi ni Saan? Kristo, ibigin mo ang Yan ang kaaway. challenge ko sa'yo. Magbasa ka ng isang talata na kapuutan ang kaaway sa lumang tipan. Sige. Pag Okay. nakabasa ka, hindi na ako uupo dito. Meron Yan. naman. Bago ito? Challenge. Mr. Gomer, si Kristo ang may sabi na ibigin ang kaaway. Hindi si Pablo. Kita mo na. Matigas ka talaga. Tumawag ka kaya. Pinagkontra niya na si Moises at si Kristo. Pinagkontra niya pa si Pablo at si Kristo. Yan na nga. Ibig sabihin, yung sinabi ni Pablo, hindi yun ayon kay Kristo. Yan na nga. Nagkaloko-loko. Tingnan mo yung konteksto ni Apostol Pablo, Brother Johnson. Puntahan nga natin. 12. Ang talata
19. Ano sabi rito? Parang argument din to ni Bantam, nagbago na yata. Ito sabi ni Apostol Pablo. Bantam mabantam ang argument eh. Oh, tama. Sabi niya, kung maaari Anong aklat yan, Brother Gomer? Roma 12:18. Ito yung konteksto ni Pablo eh. Umpisahan natin sa 17. Tingnan mo. Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Oh. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Oh. 19. Huwag kayong mga 19. gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Isang kinot ni Apostol Pablo to. Huwag kang ang gaganti. Oh, tapos, Hindi daw kasi si Kristo yan. Si Pablo yan. sa talatang 20, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Tapos sabihin mo, hindi yan pag-ibig sa kaaway. Ay, aywan ko kung saan napunta ang utak mo. Saka, Para sabihin mo na hindi pag-ibig sa kaaway ito. hindi nga daw kasi yan kay Kristo. Roman Rapido, hindi daw si Kristo yung sabi niyan, kundi si Pablo. Ay, paano pala yun, Brother Rapido? Wala naman sinabi si Kristo ng pangalan ng iglesia nyo, kundi si Pablo may sabi. Hindi pala yun kay Kristo. Iglesia pala kayo na ni Pablo. Yan. Kasi nga turo ngayon sa lumang tipan pa, ang pag-ibig sa kaaway, turo sa lumang tipan. Yan yung dapat mong maintindihan. Kaya nga itinuturo din ni Pablo dito. Anong sabi rito ni Pablo? Kung ang iyong kaaway magutom, pakanin mo. Yung pag nauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ang mga baga ng apoy ay ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Ayan ang utos eh. Ito nga yung pag-ibig sa kaaway. Tapos sasabihin mo, hindi yan pag-ibig sa kaaway. Anong tawag dito? Paghihiganti. Nabasa mo itong Kawikaan 24 kanina? Oh, Brother Johnson. Di ba? Linaw-linaw naman yan. Sa 17. Ayan na, 24:17. Oh. Hindi ko pa nabasa. Yan, pakibasa mo nga yan. Huwag kang magalak kapag ang iyong kaaway ay nabubuhal. Huwag kang matuwa ang iyong puso pagka siya ay nabuwal. Anong ibig sabihin yan? Hindi daw pag-ibig. Hindi ba pag-ibig yung gustong sabihin ng Panginoon? Oh? Yan nga ang problema. Sa bagay, wala tayong magagawa kung may limit lang yung isip. Kasi nga, nahuli siya. Kaya magpapalusot. Ganyan yung ugali ng mga yan eh. Bagay. Tutulan mo. Na turo ni Brother Eli na isa sa pag-ibig sa kaaway ay ang Roma 12:20. Kita mo na? Yan. Siguro, hindi alam ni Brother Eli na yung Roma 12:20 nandun pala sa lumang tipan. Baka ganun. Kaya ganyan ang nangyari sa iyo. Okay, sige. Mga kapatid,